At para sa ating mga balita, Donald Trump, naiinis na daw kay Vladimir Putin. Mayroon daw siyang gagawin sa bansang Russia. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Unti-unti nang nababasa ng buong mundo ang mga katangian at pag-uugali ng Pangulo ng Amerika. At ilan sa mga katangiang napapansin ng lahat ay ang pagiging matigas ang ulo, palatawa at prangka ng Pangulo. Pero may isang ugali na hindi pwedeng ilarawan kay Donald Trump at yan ay ang pagiging mapagpasensya. Ugaling importante pa naman pagdating sa diplomasya. Palagi siyang nagmamadali na tapusin ang digmaan sa Ukraine. Matatandaan na ipinangako pa niya na tatapusin niya ito sa unang araw pa lang ng kanyang panunungkulan. Kung ako ang Pangulo at sinasabi ko ito, tatapusin ko ang digmaang iyon sa loob ng isang araw, 24 na oras lang. Kilala ko si Zelensky at kilala ko rin si Putin. Matatapos ko ang digmaang iyon sa isang iglap, walang pag-aalinlangan. 100% it would be easy. Pero mahigit 2 buwan na ang lumipas, ang tanging natatapos pa lamang ni Trump ay isang nabigong ceasefire deal. Dahil dito, halatang naiinis na si Donald Trump. Kahapon, ibinulalas ng Pangulo ng Amerika ang kanyang matinding pagkadismaya laban kay Pangulong Vladimir Putin ng Russia. President Trump has told the US broadcaster NBC that he's very angry with Russia's Vladimir Putin for questioning the credibility of Ukraine's president. Sinabi ni Trump na galit na siya at sobrang naiinis na sa Pangulo ng Russia. Ayon sa transcript ng telephone conversation sa pagitan ng isang NBC reporter at ni Donald Trump, sinabi ng Pangulo na, Kung nasa gitna tayo ng isang negosasyon, masasabi mong sobrang galit at naiinis na ako simula pa lang nang sabihin ni Putin kahapon. Alam mo kasi kinu-question ni Putin ang kredibilidad ni Zelensky eh. Alam mo, hindi yan ang tamang direksyon. Naiintindihan mo ba ha? bihira pero maanghang ang sinabi ni Trump kay Putin. Gayunman, naging maingat pa rin si Trump sa kanyang mga salita. Hindi gaya ng ginawa niya kay Zelensky noon na tinawag niya sa kung ano-anong pangalan. Tanong ngayon ng marami, ano ang nagtulak kay Trump para mainis at magalit kay Putin? Naniniwala ang mga analyst na isa sa mga dahilan ng pagkainis ng Pangulo ng US sa Pangulo ng Russia ay ang mga bagay na sinabi ni Putin noong isang linggo. Nasa lungsod ng Murmansk ang Pangulo ng Russia noon kung saan nagbitiw siya ng 2 kontrobersyal na statement. Una, kinwestiyon niya ang kagustuhan ni Trump na angkinin ang isla ng Greenland. At pangalawa ay ang pagdududa niya sa kredibilidad ni Zelensky. Sinabi pa ni Putin na gusto niyang magkaroon ng halalan sa Ukraine para palitan si Zelensky sa pwesto gaya ng aming ibinalita sa inyo sa nakaraang episode. Siyempre, posible yan. Sa ilalim ng pangangasiwa ng UN, kasama ang Estados Unidos, ang mga bansang Europeo, at siyempre ang ating mga kaalyado at kaibigan. Pag-uusapan nila ang pagkakaroon ng isang pansamantalang administrasyon sa Ukraine. Para saan ito? Para bigyan daan ang isang demokratikong halalan. Para mailuklok sa kapangyarihan ang isang matatag na gobyerno na pinagkakatiwalaan ng mga tao. Pag nangyari ito, saka pa lamang tayo magkakaroon ng isang kasunduang pangkapayapaan. Para mapirmahan ang mga lehitimong dokumento na kikilalanin sa buong mundo at magiging matibay at pangmatagalan. Ito ang mga bagay na kinaiinisan ni Trump kay Putin. Matatandaan na nanawagan din noon si Trump na palitan sa pwesto si Zelensky, pero binawi niya ang pahayag na ito kalaunan. Ayon kay Trump, kailangan na ni Putin na makipagkasundo kay Zelensky, gusto man niya ito o hindi. Dahil dito, marami ang nalilito ngayon kung nakanino ba talaga ang pabor ni Donald Trump. Dahil kahit binabanggit niya na dapat makipagkasundo si Putin kay Zelensky, sa kabilang banda ay binabanatan din niya si Zelensky. Sa katunayan, kamakailan lamang ay pinagbantaan niya si Vladimir Zelensky. Pero si Zelensky, sa nakikita ko, parang uma-address na siya sa kasunduan tungkol sa rare earth minerals. At kung gagawin niya yun, magkakaproblema siya. Malaking problema. Napagkasunduan na namin ang deal sa rare earth minerals, pero ngayon gusto niyang baguhin ang usapan. Gusto rin niyang maging miyembro ng NATO. Pero hindi naman talaga siya magiging miyembro, at alam niya yan.
Kaya kung talagang plano niyang baguhin ang kasunduan, malaking problema ang kakaharapin niya. Malinaw na frustrated na si Trump kay Zelensky at kay Putin. Inaasahan niyang magiging mabilis ang pag-usad ng negosasyon pero hindi iyon ang nangyayari. Noong February 18, nakipagpulong ang kampo ni Trump sa mga Ruso. Nagkasundo ang parehong panig na wakasan na ang labanan. Matapos ang pulong, 2 punto ang napagkasunduan. Una, bawal targetin ang mga energy facilities ng dalawang bansa na kalaunan ay parehong nilabag din ng Russia at Ukraine. Pangalawa, ititigil na ang putukan sa Black Sea kung saan halos wala naman talagang nagaganap na bakbakan sa lugar na yon noong una pa lang. Sa madaling salita, laway lang ang mga ceasefire deals na ito. Walang malinaw na plano para tuluyang matapos ang gera. Pero nagbunga ito ng hindi magandang imahe kay Donald Trump. Ipinagmamalaki ni Trump ang kanyang talento sa pakikipagnegosasyon. Sa katunayan ay mayroon nga siyang aklat na pinamagatang The Art of Deal. Pero sa pagkakataong ito, tila hindi gumana ang kanyang talento sa pakikipagnegosasyon kay Vladimir Putin. Sa halip, siya pa ang napasunod sa kagustuhan ni Putin. Matatandaan na noong nanalo sa pagkapangulo si Trump, nagkaroon ng usapan sila sa telepono ni Vladimir Putin, kung saan napag-usapan na ihihinto na ang gera. Pumayag naman si Putin pero kalaunan, ipinasa ni Putin ang desisyon kay Zelensky para tapusin ang gera. Ang problema, ayaw ni Zelensky na makipag-usap sa Russia. Dahil dito, pinwersa ni Trump si Zelensky at kung ano-anong masasakit na salita ang sinabi niya rito. Sinabi sa kanya na hindi siya kailanman magiging miyembro ng NATO. Pinutol din ang tulong militar sa kanyang bansa. Tinawag pa siyang diktador at sinabi pang nasa Russia ang lahat ng mga alas. Tila si Putin ang nanalo sa mga ginawa ni Trump kay Zelensky. Dagdag pa rito ang kasunduan na pinangunahan ni Trump kung saan bawal ng patamaan ang mga energy facilities at ang tigil putukan sa Black Sea ay nagmistulang malaking pabor din para kay Vladimir Putin dahil nagkaroon siya ng sapat na panahon para muling magpalakas ng puwersa. Kaya't nang muling makahanap ng tiyempo, pinaigting ni Putin ang pag-atake sa frontline at sinabing tatapusin na nila ang bansang Ukraine. Malinaw ang nangyayari ngayon. Hawak na natin ang buong linya ng labanan. Kailan lang ay sinabi ko sa inyo na matatalo natin sila. Ngayon, may dahilan na tayo para wasakin na natin sila ng tuluyan. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang kanilang strategy. Nakikipag-usap ang Russia sa US para humiling ng isa pang telephone conversation sa pagitan ni Trump at ni Putin. Nagsimula na rin ang usapan tungkol sa rare earth minerals kung saan gusto ng Russia na makipag-join force sa US para sa pagmina ng mga mineral na ito. Sa ngayon ay sinasabi ni Trump na naiinis na siya kay Vladimir Putin, pero ang totoo ay frustrated na siya sa dalawang lider. 3 bagay lang ang pwedeng mangyari sa ngayon na pinaniniwalaan ng mga eksperto. Una, posibleng mawalan na ng gana si Trump na makipag-usap sa negosasyon at hayaan na lang ang Russia at Ukraine. Isang bagay na pabor sa Russia dahil wala nang hahadlang sa gusto nilang gawin. Pangalawa, posibleng pabayaan na ni Trump ang Ukraine na pabor din kay Putin. At pangatlo, posibleng magpataw si Trump ng panibagong sanksyon sa Russia, na ito nga ang plano ni Donald Trump ngayon. Pero tanong ng mga eksperto, ilan na bang sanksyon ang ipinataw sa Russia mula pa noon at bakit hanggang ngayon ay malakas at kinakaya pa rin nila? Ilang oras ang nakalipas ay tumawag sa akin si Pangulong Trump para sabihin na galit na siya sa Pangulo ng Russia na si Putin at nagbanta na magpapatupad ng pangalawang taripa sa langis ng Russia kung hindi kami makakagawa ng kasunduan upang tumigil ang pagdanak ng dugo sa Ukraine. Kapag napatunayan ko na kasalanan ng Russia, na posibleng hindi naman, pero kung sa tingin ko ito ay kasalanan ng Russia, ilalagay ko ang pangalawang taripa sa lahat ng langis na manggagaling sa Russia, sabi ni Ginoong Trump. Idinagdag pa niya na posibleng mangyari ang 25% na taripa sa langis ng Russia anumang sandali at plano din niyang makipag-usap kay Pangulong Putin sa linggong ito. Hanggang dito ang ating mga balita. Ilagay lamang ang inyong mga opinyon sa comment box. Binabasa namin ang bawat komento at pinapahalagahan ang inyong mga opinyon. Muli ay maraming salamat po sa inyong pakikinig.